sa aming vision, which is poverty eradication. So, which is, kung 100 million ang Filipinos, including children naman yan, mamano. Okay. So, yung 3.3 million is about 3%. That card made a difference on their lives, di ba? Malaking bagay na rin yun. And it's expanding more, di ba? Yes. Siyempre, yung 3.3 na yun, may mga pamilya yun. Di ba? So, most like mga 12 million. 12 million kasi mga times 12 4, million. di ba? Times 4 yung isang family. Yes. Saka very clear talaga yung vision nila, no? Kasi nung nandun nakita namin, every week, may mga panunumpa lahat ng mga member eh. Pati yung mga center chief doon, pati yung pinaka-unit manager, ay nag-o-out din doon at may prayer pa sila. Yes. Kaya, alam mo, Meron din kaming card hymn. Oo, meron din. which is in an organization, basic yan, mga rituals yun, ma'am, di ba? Para mapagtibay talaga ang kanilang psycho-emotional parts sa pag-member ng card. At hindi naman sila pinabayaan. Because hindi lang naman ikaw ang nag-take out, lahat naman kayo. Kaya masaya. Yes. Ito ma'am, tanong din nating mga kababayan, bukod doon, di ba, pagka-member ka ng card, di ba, sa mga centers, automatic nagiging card MRI, nasa insurance ka na rin. Insurance. Ngayon, ano pa, mga ilang discounts, yung Botic card naman, which is, kailangan natin may alam sa ating mga kababayan na hindi lamang po ito ang mga benepisyong binabanggit natin. Marami pa po, katulad itong Botic card. Itong Botic card is a cards, pharmacy ito na nagpo-provide ng safe and effective drugs sa mga card members at magkakaroon sila ng discounted generic medicine. Mga ilang percent po itong magiging discount nila? Ang binibigay po namin na discount sa members tsaka sa mga dependents nila is 20% discount sa generic medicine. So, talagang mas makakamura sila. Yung generic medicine, ma'am, na nabuo yan, kasi dati si Senador Marujas pa noon, yung Cheaper Medicine Act. So, ibig sabihin, merong example si Robert nga noon, yung antibiotic, 50% ang bawas sa branded at sa generic. Pero sa inyo, from the generic na price, mayroon pa rin sila 20%. Yun ang yun ang iklaro natin. Kasi nabuo ang butika na ito, yung Boticard, dahil based sa aming pag-interview sa mga members, talagang hirap silang bumili ng mga gamot. So, minsan hinahayaan na lang nila. Halimbawa, yung antibiotic, hindi na nila binibili ng buo. Correct. Ang gusto kasi po namin, mabili nila yung kompletong antibiotic. Otherwise, sila ay magkakaroon dito ng Resistant yung kailangang virus. Lalo silang nahihirapan. So, naitayo itong Boticard dahil na rin sa pangangailangan ng mga members. Kasi katulad nga nito, no, yung sa Cheaper Medicine Act ni dating Senador Marujas, yung antibiotic, yung Coamox Club, yung 125 mg, noon 74.50 ang isa nito. Ngayon 30.75 na lang. Makatipid sila ng 43 pesos, katumbas na 1 kilong bigas pangkain. At ngayon pagdating sa Boticard, mabababa, may discount pa. Naku mga kababayan, mga tagapakinig, sobrang biyaya ito, discount na binibigay, no. Mababa na. Di-discount pa natin, mga kaibigan. Aside po doon, pag di ba may nabanggit po ako kanina tungkol doon sa disaster management program namin, nagbibigay kasi kami ng relief goods. Doon sa relief goods na yan, meron po yung gamot. Kasama na doon. Opo. Yung mga basic lang na para sa for lagnat, for pananakit ng tiyan. Yes, okay. At saka yung water treatment siguro, ma'am, kasi yun ang isang cases pag mayroong disaster talaga, yung marumi ang tubig, di ba? Kailangan natin na ma-purify yung tubig, yung mga tableta. Yes. Ang unang-una naka-respond doon sa lalo-lalo na yung sa Ormoc, di ba yung sa Tacloban, pare? Si kaibigang Robert natin talagang nakapunta yan doon at kitang-kita yung para bang yung closeness ng mga member. Yes. Di ba naalala mga kaibigang Robert na i-share mo na yung machine. Yung ATM machine, ATM machine doon sa kasi 'di ba, naalala natin nung panahon ng Yolanda, talagang pinagwawasak na yung mga bangko, mga ATM machine. Pero natira nakatayo ang ATM ng card. MRI. Kasi ang mga biktima doon, ang mga nagluluting doon, yung mga biktima doon, member yun ang nagpoprotekta. Wag yan, amin yan. Yun. Yung pagkakaisa doon. Dahil doon sa weekly na pag-meeting, pag-uusap-usap, yun ang kagandahan po mga kaibigan sa at nandun din yung card MRI na tumulong din kaagad. Sila yata ang isa sa mga una na rumusponde, Kahit si Dr. Alip nandun agad siya kasi gusto niyang makita kung ano yung nangyayari sa lugar. So
part din ako ng disaster management. Hinanap namin isa-isa yung aming mga staff. Kasi pag nahanap na namin ng mga staff namin, madali naming mahanap ang Ma-identify aming mga members. members kung Yes. nasaan. So, napakahirap nung panahon na yon, walang kuryente, wala silang Communication. makain. Nagpapadala kami ng pagkain mula dito. Yan. Mula Sa Laguna, Laguna. dinadala namin doon para sa aming mga staff. Tapos yung relief goods namin, talagang hinanda agad namin yan at pinadala agad namin doon. So lahat ng means para mapadala doon ginawa po. Hindi naman sa politiko yan, ma'am, ha? Hindi, basta silently Wala. lang working Oo. yan. Kaya kaibigan Part yun Robert, ng part yun ng insurance nila. yes. Okay. Yung Kaya- mabilis na maiproseso yung Oo. mga Kaya kaibigan kinakailangan. Robert, ano yon? Kanina merong booty card, di ba? Oh. Yan ang tawag naman doon ay alaga card. Yan, maganda yan. At alas 4:50 ng hapon mga kaibigan. At ito narinig nyo naman si Miss Cleo na pinapaliwanag ang card MRI. Dito ibig sabihin, di ka lamang makapanghiram ng pampuhunan sa iyong gustong negosyo. May instant organisasyon ka pa na handang tumulong kung kailangan. Social support, no? Yan, Yung social tinatawag support. natin. Yes, oo. Tapos Importante yan. every week nagkakaroon kayo ng sharing, nagkakaroon ka rin ng knowledge sa sarili mo, na-improve ka rin. At marami pang mga opportunity na binibigay ito, mga kaibigan. Na importante lang yung commitment mo doon sa pagiging member mo ng Card MRI. Yan, mga kaibigan. Kasi napakarami nito. Ilan ito, mga kaibigan? Una, yung card, yung pinaka-center ng institution ninyo, may card bank. Tapos may Card Mutual Benefit Association, Card MRI Development, yung school, na gusto mag-aral ng microfinancing. Card Business Development Service Foundation, Card MRI SME. Insurance Agency, Card SME Bank, Card MRI Information Technology, Boticard. Ito pa, meron pang Rizal Rural Bank, yung Taytay Rizal. Card leasing, meron din leasing, mama, at Finance Corporation, tsaka itong Card Pioneer Micro Insurance, at itong RISE, Responsible Investment for Solidarity and Empowerment Financing Company. Naku, napakarami. Marami. We have 14 institutions sa ngayon kasi nga ang gusto po talaga namin, lahat ng mga pangangailangan ng mga members namin, matugunan namin. Kaya yung keyword naman, mutually reinforcing institution. Yes, Na nagtutulong-reinforce sila nagre-reinforce. sa isa't isa. Okay. Kaibigan Robert, maganda talaga ang aim ng card. Congratulate natin si Dr. Alip na yung kanyang passion, mission niya with the vision and the mission and the passion, matulungan talaga. The way to eradicate poverty is a multi-level approach yan. Simulan natin yan sa gamitin natin model, ma'am, yung Maslow hierarchy of needs, di ba? Sumagina sa food, di ba? Yes. Kaya nagsimula sa agriculture yan para magkakaroon ng food security. Okay? Yung mga farmers nun para they can produce. And then, kasama na ngayon yung shelter, di ba? Meron na rin kayo ng doon. Kung kailangan nila para sa bahay nila, education, mayroon na talaga kayong mga ngayon. May eskwelahan na kayo. Anong pangalan na eskwelahan, ma'am, ngayon dito sa bahay? Card MRI Development Institute. Institute sa ngayon, pero ang plano din talaga dito is gawin siyang isang university. University. Then, anong mga courses nang offered dyan ngayon, ma'am? Sa ngayon po, meron kaming BS in Entrepreneurship with specialization in microfinance. Tapos, by June, sa school year, we'll be offering na yung senior high. And na-approve na po kami to offer senior high. Okay, so sa lower level, talagang pinofocus ng MRI. Sa second level, which is the security, nandun na yun, papasok yung mga insurance, di ba? Okay? Yung sa Yung disaster. protection nyo, kung ano man mangyari, meron ka talaga. You have group. And then sa third level, yung tinatawag na, we are a social animal, yung we need some, it's not mutually reinforcing, kundi group reinforcement yun, di ba? So, nandun din yung sila nagkasama-sama. As community. Until you go to your level of fulfillment. Kaya, sa sunod siguro, kung pagbigyan tayo mga pagkataon kaibigang Robert, i-present natin yung mga tao na pag titingnan natin yung model of the Maslow hierarchy of needs, yung self-fulfillment, self-actualization Yes. nakamit nila yung sinasabi mo, ma'am, nagkaroon sila ng self-esteem, tapos na-realize nila, ganito pala ang kaya kong gagawin na hindi ko naisip noon. Pero dahil hindi na ako nag-worry sa mga mababa na kailangan, nandiyan na ang card behind me or beside me, and in fact, around me, kasi hindi lang naman kayo everywhere. So yeah, at least and that's the way of eradicating poverty, na it's not only money.
na ikaw mismo, out of yourself, empowered ka na mayroon kang production na galing talaga sa iyo na ma-share mo rin sa iba. 'Di ba? Yes. Yun nakita ko doon sa ginagawang model ng card MRI, ma'am. Yes, maaari pwede naman po kami magsama ng mga ilan sa mga members namin na magpapatunay din po ng yung mga sinasabi niyo po. And ang maganda rin po kasi sa kanila, part na rin yung sa self-actualization din nila. They are able to help the community. Kasi Yun. sila na yung Yes. nagbibigay ng trabaho Yun. sa mga kasamahan nila. Una, kamag-anak nila, tapos yung mga kapitbahay nila. Yun kasi So, naisip ko kaibigang Robert, yung mga kaibigan din tayo, like pagpunta natin sa isang area, pwede naman natin silang hikayatin o magbuo kayo ng 10 dyan, tatawagan namin ng card MRI, baka kung gusto nyo kayo, para matulungan natin sila unti-unti, ma'am, na Tama okay, po. hindi lang naman yan talaga, if we look at the social issues now, nandun yun eh. Pero kung wala kang mga offer na solusyon, wala rin mangyayari. The more it will escalate, di ba? Alright. Naku, mga kaibigan, napakarami nating dapat pag-usapan pa, no? Pero ito'y patikim lamang, mga kaibigan, dahil gusto lang natin may pakilala sa programang K2 dito, itong ano bang ginagawa ng card no? At sa mga susunod, yun nga, nabanggit ni kaibigan Sen, mag-iimbita tayo yung mga talagang magpapatotoo, yung mga testimonial stories na talagang, kasi Success maganda story. ito, ma'am, kasi halimbawa naman na yung ating mga kababayan, mga kaibigan diyan sa Lumban, habang nagboborda ng barong, naka-tune in sila sa kay K2 dito. Ay di na kahit na yung guest natin ay from ibang nagkakaroon pa rin ng ugnayan. Ganun pala siya, ganun pala yung naranasan niya. Part siya sa Di ba? bigger Di ba? organization. Yung nagbabalot ng candy, grupo yun, habang naka-tune in ng ganitong oras, ito'y dapat talagang ito yung parang relax na no? Yung mga oras nakatulog na yan from alas 2 hanggang alas 3 Yes. Yung alas 4 balik na naman sa trabaho yan habang nagbabalot ng Yes. candy. Kaibigan Robert, yung mga kaibigan din natin, din nakikinig sila via Ustream. Yung nasa Yes. ibang bansa, yung mga OFW Oo, na may mga balik pera. nila, Pag pagbalik uwi nila nila. dito, Correct. Alam ba, na nilang kailangan ko gagawin. palang magnegosyo. Pupuntakin namin si Ma'am Cleophie. Yes. Pero, Yes, at mga kaibigan, 4 na minuto, wala na tayong break. At syempre, sa mga susunod na pagkakataon, siguro makasama para natin si Ma'am Cleo. Pero bago yan, ma'am, huling mensahe mo sa mga members ng card at yung hindi pa members. ayan, para po sa mga member ng card, kami ay nagpapasalamat sapagkat kami po ay patuloy niyong hinahayaan na kayo ay bigyan namin ng mga tulong na hindi lamang sa pinansyal kundi sa iba't ibang aspeto. At yung pong mga nais pa na maging member, ang nais lang po ninyong, ang kailangan lang po ninyong gawin ay lumapit sa pinakamalapit na center sa inyong barangay o kung saan merong opisina ang Card MRI. Maaari din po ninyo kaming tawagan sa aming numero sa head office sa 562-4309 kung mayroon pa po kayong ibang mga katanungan. ang area code, ma'am, ay 049. 049, yan. Alright. Pero may mga offices naman po kami na malalapit. Yun yung pinakamadali na pamamaraan para masagot yung mga katanungan ninyo at kung nais po ninyong maging member. Pwede kayong magtanong sa kapitbahay nyo, baka kasi po ay member na rin ng card. Yan, oo. Yun. So, ang isa ko pang message, sir, happy birthday, Thank Sir you, thank Robert. you. Yan, bago Salamat. tayo magtapos, kanina nabati na natin siya ng happy birthday and happy anniversary. Thank you. Yes. Mag-celebrate po tayo. Yan. Maraming salamat po. Okay, so mga kaibigan, once again, ito yung kaibigan Solusano saying goodbye and Diyos mabalos and lugabos mga tugang. At syempre mga kaibigan, no, ay sa susunod ulit, naku, marami tayong pag-uusapan dito sa Card MRI. At yung mga gusto pa magtanong, maaaring nyo ipadaan sa amin, no, sa programang K2 dito at maire-relate natin sa kanila. At siguro may papakontak sila sa inyong mga kaibigan, yung mga malapit sa lugar ninyo ng mga centership para mas lalong maipaliwanag yung mga katanungan ninyo mga kaibigan. At syempre, alas 4:58 ng hapon, ay syempre ang laging paalala ng programang K2 dito, sa mampanig ka ng bansa, sa mampanig ka ng mundo. Ang programang K2 dito ay laging nagpapaalala, maging matalino, huwag padalos-dalos. Muli ako po ang inyong kaibigan, Robert Maico.
At ako naman yung kaibigang Sen na nagsasabi magkita-kita ulit tayo bukas sa araw ng Huwebes. Ang pag-usapan natin ay tungkol sa bagong teknolohiya at tungkol sa mga edukasyon. At huwag kalimutan, ang susunod na programa at tangkilikin natin ang Gabay Tahanan ni Tita Esther. At pahabol din sa lahat ng bumati sa Facebook, sa lahat ng nag-wish para sa aking kalusugan. Maraming salamat. Yes, Sa kay amin Engineer. ang aking may bahay. Ha? Kasi kanya yung bahay, kaya may bahay. Oo, magpapasalamat at yung mga makikikain, kahit na hindi ako maganda, kakain at kakain pa rin kayo. Yes, at kaibigang Robert, yung ating engineer, ha? Yes, Bernie Permalino, maraming salamat ha. At yan, bukas magsama-sama ulit tayo, magtalamitan sa programang K2 dito. Kami ang inyong tropang K2 dito! Mga napapanahong usapin sa Calabarzon. K2 dito. May kasiyahang dala para sa inyo. Hatid ang iba't ibang tema ng programa mula Lunes hanggang Biyernes. Alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Kasama ang ating mga kaibigan Robert Maico, Sol Lozano at Zen Trinidad. K2 dito. Kapihan, kasiyahan, diskusyonan at dedikasyonan sa DZJV 1458. Kaibigan mo. Kaibigan, hindi nyo na lang kami mapapakinggan sa radyo. Mapapanood nyo na rin kami kahit saan. Gamit ang inyong mga Android phones. I-download lang sa www.dcjv.ph ang DCJV 1458 mobile application para updated kayo anytime. Dito lang sa DCJV 1458, kaibigan mo. Ako'y kaibigan mo, nakahandang lumamay sa'yo. Kahit ano pa man ang kalagayan mo. Sa bagyo man suliranin ay kaagapay, kabiguan man o tagumpay, magkakapit kamay sa dalangin ay ating itataas. Handog ay paglilingkod sa bayan at sa Diyos. Hatid ay katotohanan at pagbabago. 1458 DCJV. Nais kong mamuhay ng maayos at may takot sa Diyos ang aking mga anak. Nais ko rin mapag-aral at mapagtapos sila. Bilang isang ilaw ng tahanan, gagabayan ko ang aking pamilya. Nais kong maging ligtas sa kahit anumang kapahamakan ang aking pamilya. Hindi ko sila pababayaan. At bilang haligi ng tahanan, gagawin ko ang lahat. Maprotektahan lang ang aking pamilya. Dahil mahal ko ang aking pamilya. Nais nating magkaroon ng isang mapayapa, malusog at buong pamilya. Kaya naman tamang gabay ang ating kailangan. Inihahandog ng himpilang kaibigan mo DZJB 1458 ang programang tumatalakay sa iba't ibang isyong pampamilya at pagsasaayos sa buong sambahayan. Ito ang Gabay Tahanan. Mapakikinggan tuwing alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Kasama ang inyong mami sa Himpapawid, Mami Esther. Dito lang sa DZJB 1458. Dito ka na sa May K. Samahan natin si Mami Esther na talakayin ang iba't ibang usapin tungkol sa pamilya at tahanan dito lang sa programang Gabay Tahanan.
awit 127 talatang 1 ay nagsasabing, malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawaang nagtatayo nito. Magandang hapon po sa ating mga kaibigan sa buong Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. At sa ating mga kaibigan sa Mimaropa tulad ng Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Siyempre po kaibigan, diyan din po sa mga naabot na ating tinig sa iba't ibang panig po ng bansang Pilipinas, maging sa ibayong dagat dahil maaari nyo po kaming mapanood at mapakinggan sa internet via radio streaming. Mag-log on lang kayo sa www.dcjv.ph. Magandang hapon kay Bernie, ang kasama po natin sa technical side. Ayan, na laging nakangiti dahil sabi nga po natin, umpisa ng araw sa pagngiti, no? At pasasalamat sa ating Panginoon dahil siya yung nagbibigay sa atin ng ating buhay at lakas. At syempre, sa maghapon, siya pa rin yung ating kasama. At nais ng Panginoon, na tayo ay lagi nang sumunod sa kanyang, sa kanyang mga lakad. Alam niyo po ba, na napakasarap na maging tagasunod ng ating Panginoon. Ano po? Dahil nais niya yun Dahil nais niya na tayo ay lumakad sa kanyang mga lakad. Ano po? Kaya naman po, lalo na po sa loob ng tahanan, kinakailangan ng ating pong mga anak ay madala din po natin sa Panginoon. Ano po? At ating maibahagi ang ating pananampalataya sa kanila upang sa ganon ay madali natin silang ma-encourage na maglingkod din sa Panginoon at gawin ang nararapat. Kung minsan kasi tayo bilang mga magulang sa ating kaabalahan na, sa pagiging busy nga, minsan nalilimutan na nga yung pagpunta sa church kasama ng mga anak. Minsan tinataboy na lamang ang mga anak, Pero it must not be. Kinakailangan, tena tayo. Hindi yung punta na kayo. Naalala ko, merong mga nag-share po sa atin noon, na sinasabi nga nila, kung minsan, tita tawag nila yan, At, siyempre, tita, alam mo ba na si mami ganito? Sabi sa amin, punta na raw kami Sunday school, pero sila hindi pa namin kasama. O, diba? Nakakalungkot, diba? Kung gusto ng mga anak, sama-sama pa rin. You'll go to church, sama-sama kayo sabay-sabay. And then, don't forget din, sa araw-araw ng buhay natin, lagi po tayong mananalangin. Pagising sa umaga, well, thank you Lord, praise the Lord, to God be the glory, dahil binalik niya nga ang ating buhay at lakas. Muli mong nasilayan ang kagwapuhan ng iyong asawa. Pagising mo, katabi mo siya. Lalo ngayon, araw ng buwan ng mga puso, Love is on the air. Ayan, sabi nga nila, be happy kayo, be thankful na nariyan siya sa tabi mo, smile, diba? And thank the Lord. Ganyan din ang mga bata. Kung kayo may mga anak na, ayan, siyempre, be thankful na nariyan ng mga bata. And siyempre, mga anak, kayo din naman, be thankful din na nariyan ng inyong mga parents. Dahil sabi nga, ang hirap ng walang magulang na gumagabay. Kaya lang minsan, paalala natin, minsan mga anak, akala nila, yung kabutihan ng magulang, yung sinasabi para sa kanila, yun naman ay para din sa kabutihan nila. Kaya mga anak, sikapin nyo din na sumunod sa inyong mga magulang. Pag kayo sumusunod sa inyong mga magulang, syempre, sinusunod nyo din ang Panginoon. Dahil yan po ang nais ng Panginoon. Di po ba, mga anak? Paalala lang naman ng inyong mami sa iyong papawid. Syempre, at kayo po ay patuloy ngayong nakikinig. At ako, si Mami Esther, na inyong kaibigan, at inyong mami sa iyong papawid dito sa programang Gabay Tahanan na inyong napapakinggan. Mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na 5 ng hapon hanggang 6 ng hapon. At syempre, dito sa DCJV 1458, kaibigan mo. Kaya kaibigan, huwag ka maglilipat ng talapitan ng iyong radyo at samahan mo ko hanggang 6 ng hapon. Ano po? At syempre po, gaya po ng dati, ang ating pong programang Gabay Tahanan ay meron po tayong mga segment, na ito nga po yung usapang pamilya, ayan, na kung saan ating napapag-usapan ang mga iba't ibang mga issue na pampamilya, mga iba't ibang minsang mga tinatalakay natin, basta pertain po sa loob at labas ng tahanan, mga ugnayan, iba't ibang ugnayan
maring ugnayan ng pamilya sa Diyos, ugnayan ng pamilya sa kanyang trabaho, ugnayan ng pamilya sa kanyang kapwa, ugnayan ni Mr. ng mga anak, at iba pa, marami pa naman eh. Alam niyo po ba, nasa loob ng tahanan, nariyan naman lahat eh, ano? Diyan din naman nililinang ang lahat ng mga dapat na pinahahalagahan ng mga individual, ng bawat mamamayan. Diyan natututunan sa loob ng tahanan. Kaya naman, napakasarap na pakinggan, na ang santahanan na masaya at matatag. Ayan, sinabi, oy, ang ganda ng inyong pamilya. O, diba, nakaka-encourage yon. Kaya lang minsan na kakalungkot din, mayroon ding mga tahanan na hindi nagkakaunawaan. Kaya naman po, narito po ang Gabay Tahanan para po magpaalala naman po sa bawat isa sa atin. Alam ko naman pong alam nyo na din po yan. Kaya lang nga po, kung minsan ay atin pong nalimutan. Kaya dito, makinig sa Gabay Tahanan. Pangapaalala lamang. Ano po? At happy birthday na nga pala. Unahin ko na munang batiin ang mga birthdays. Mga may birthday. Ayan, si Robert Michael. 2 pala sinia-celebrate nila. Ayan, happy birthday Robert and happy wedding anniversary. Marami pang pagpapala ng Panginoon ang sumainyo. Maligayang pagsasama, malusog na pagsasama, gayon din malusog na pangangatawan at sa inyong pamilya. At yun din naman, ay naku, ang ating pong napakabait na isa rin sa naging mentor natin, Sister Fela Gasca. Ayan, ang butihing may bahay ni Pastor Ernesto Lagasca na siya nag-officiate ng aming wedding. Ayan, happy birthday sa iyo. Okay, yung iba mamaya naman po natin babatiin. Dahil siyempre, umpisa pa lang po ngayon. Kaya naman po, patuloy po kayong makinig. Yung mga may birthday dyan, marinig niyong babatiin ko kayo. Para hindi niyo masabi, hindi ko kayo minati. Okay po, at siyempre, nagpapasalamat po ako kay Pastor Sixto Cañete, sa kanyang pagte-text kahapon, ayan, at sa kanyang mga pinabati, ayan, sina Mr. Myrna, Rochelle, Edna, and Shirley, Kaya naman po, tuloy-tuloy pa rin tayo. At kung kayo naman po, mga kaibigan, ay may nais po namang request, song, o kaya naman request topic, na ating gusto nyo pag-usapan, naku, pwede naman po iyan, pwede po kayong tumawag sa ating landline na 502-9721, or mag-text po kayo sa ating official DCJV text line numbers na 0999-840-1043, 0906-544-1458, at 0932-228-3828, at 0919-388-3034. Okay po, at hi to Abby Joy. Ayan, ang maganda na siyang sa atin ng ating to the echo. So, gayon din sa ating mga kaibigan dyan, kung meron din naman kayo mga prayer request, pwede din po yan. At song request din, inyo din text po yan. Okay po, kaibigan, tuloy-tuloy pa rin po tayo. At syempre, ayan po, kung meron po kayo nais pang ibabahagi, ayan, sa aking mga bilang na nabanggit, ay pwede kayong tumawag o kaya mag-text. O kaya naman po, pwede naman po din kayong lumiham. Ang ating mailing address, Gabay Tahanan, DCJV 1458, kaibigan mo. Kaya, ayan, yes, kaibigan, Kuya Bernie. Kaya, kaibigan natin lahat. Of course, alam niyo po ba, meron naman tayong best friend talaga, dakilang kaibigan, walang iba po ang ating Panginoong Kristo. Kaya naman po sa umaga, sa pagsimula pa ng ating program, lagi ko po sinasabing tayo maging mapagpasalamat sa Kanya. Of course, meron din po naman tayong segment ng Bahay Ko Bida to, bukod sa Usapang Pamilya. Nariyan naman po ang mga tips na atin pong naibabahagi sa tulong din po ng ating mga kaibigan na nagpapadala rin po sa atin, nagsishare din po sa atin ng mga tips. Kaya naman kayo kaibigan, kung meron din naman kayo diyang mga tips na maaari nating maibahagi, feel free na ipadala niyo po yan sa atin. Halimbawa po, sa pagtitipid, ayan maraming klase ng pagtitipid sa tubig, pagtitipid sa kuryente na ating ginagamit, pagtitipid ng ating panahon, ayan, sa pagluluto, sa paglalaba, ayan. Siyempre, at siyempre, yun ding mga mahilig diyan na magluto, baka kayo may natatagong recipe, naku, ipadala nyo na yan dito sa atin para may bahagi naman po natin sa atin naman pong mga kaibigan na nakikinig. At kung meron naman kayo mga food preservation o ibang tips, beauty tips,
at mga iba't ibang mga tips, yung health tips, ayan, lalo ng beauty tips lalo na yung pagpapaayos ng kilay, pagpaganda ng buhok, ng ating kutis, di ba? Maganda yan. Pag-usapan din po natin yan, Kaya, feel free. Dito po sa Baytahanan, nariyan naman po talagang lahat, ang dapat na malaman ng isang pamilya. Para sa ganun, magiging malusog tayo sa ating ugnayan, malusog pa ang ating katawan, malusog pa ang ating espiritu, hindi ba? Dahil yan naman po ang nais ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng isang tao ay maging healthy. Mga ugnayang spiritual, ayan, kailangan ding healthy yan. Kaya naman po kaibigan, dito po kayo sa ating programang Gabay Tahanan. Dito sa DCJV 1458 kaibigan mo, Monday to Friday, 5 p.m. to 6 p.m. And hi to Pastor Dudes Ante. Okay po, ang oras po natin, 15 minuto makalipas ang 5 ng hapon. Ang oras na ito ay hatid ng Unitap General Merchandise Santa Rosa, Laguna, your friendly budget store. Uy, totoo bang disqualified si Grace? Lola, kandidato pa rin po siya bilang presidente. Ganyan-ganyan din yung ginawa nila sa tatay niyang si FPJ. Pero sa huli, pinayagan ng Korte Suprema na tumakbo. Parang pelikula lang yun ni FPJ. Nagpapabugbog sa simula. Pero ang ending, panalo ang katarungan at katotohanan. Gusto ko talaga si Grace. Lumalaban! Pero may puso. Political advertisement paid for and by Mary Grace Polia Manzares, Intramuros, Manila. 2 grupo ng mga kabataan nagrayot sa EDSA. Philippine Model Congress nagbukas na. Boses ng kabataan muling mabibigyang pansin. Mahigit 5 milyong kabataan biktima ng child labor sa bansa. Boses! 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 Boses ng kabataan! Alamin ang mga napapanahong isyu para sa inyong kabataan. Inihahandog ng DZJV 1458 ang programang Boses ng Kabataan. Kasama ang ating kaibigan Ria Andrade tuwing Sabado alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lang sa himpilang kaibigan mo DZJV 1458. Dito ka na sa May K. Sa mga minamahal naming mga tagapakinig, dito sa himpilan ng DZJV, sa lahat ng panig ng mga lungsod at bayan sa buong Calabarzon, kasama ang Metro Manila, subaybayan ang programang maghahatid ng buhay at pag-asa mula sa mga ginintuang aral ng Biblia at dadamay sa inyong mga panalangin. Ang Life in Jesus radio program ihahatid sa atin ni Pastor LJ Espeleta tuwing Sabado sa mas pinahaba nitong oras mula 1 hanggang alas 2 ng hapon. Makinig at mapagpala ng Panginoon. Dahil there is life in Jesus. Makabagong teknolohiya, paano nga ba nakaaapekto sa ating kalikasan? Mga programa ng pamahalaan para sa kalinisan ng kapaligiran. Dagdag kaalaman para maiwasan ang pagkasira ng ating sambayanan. Lahat ng yan ihahatid nina Tony Macheca at Roy Mongkupa sa programang Kalikasan, Teknolohiya at Pamahalaan tuwing Sabado alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi dito lang sa DZJV 1458. Kaibigan mo. Nais kong mamuhay ng maayos at may takot sa Diyos ang aking mga anak. Nais ko rin mapag-aral at mapagtapos sila. Bilang isang ilaw ng tahanan, gagabayan ko ang aking pamilya. Nais kong maging ligtas sa kahit anumang kapahamakan ang aking pamilya. Hindi ko sila pababayaan. At bilang haligi ng tahanan, gagawin ko ang lahat. Maprotektahan lang ang aking pamilya. Dahil mahal ko ang aking pamilya. Nais nating magkaroon ng isang mapayapa, malusog at buong pamilya. Kaya naman tamang gabay ang ating kailangan. Inihahandog ng himpilang kaibigan mo DZJB 1458 ang programang tumatalakay sa iba't ibang isyong pampamilya at pagsasaayos sa buong sambahayan. Ito ang Gabay Tahanan. Mapakikinggan tuwing alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Kasama ang inyong mami sa Himpapawid, Mami Esther. Dito lang sa DZJB 1458. Dito ka na sa May K. Mapapanood at mapapakinggan ang DZJV 1458 sa pamamagitan ng live internet radio streaming sa www.dzjv.ph.
Kaya dito ka na sa My K. Samahan natin si Mami Esther na talakayin ang iba't ibang usapin tungkol sa pamilya at tahanan dito lang sa programang Gabay Tahanan. Yes, muli po nagbabalik ang inyong Mami Esther at kayo po ay patuloy na nakikinig sa programang Gabay Tahanan dito sa DCJV 1458. Kaibigan mo, ang DCJV ay himpilan ng radyo ng Zoe Broadcasting Network Incorporated at kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay kaibigan, tuloy-tuloy pa rin tayo at syempre, dadako na tayo dito sa ating Usapang Pamilya. Mga mami at daddy, tawagin na ang mga kids dahil magsisimula na ang Usapang Pamilya! Yes, Usapang Pamilya, kaya Happy Hearts Month sa inyong lahat. Kaya naman po pinag-usapan natin mga simpleng bagay na kung hindi po mabibigyan natin ng pansin ay maaaring maging ugat po ng pagkaroon ng conflict sa buhay may asawa at magkaroon din ng conflict din sa buhay ng inyong mga anak o kaya naman po ay sa inyong hindi na napapansin ay medyo nalalayo-layo na ang loob niyo sa isa't isa. Patuloy po natin pinag-uusapan ng honey, tulong-tulong pa rin tayo, tuloy-tuloy sa tulungan, di ba? Napakahalaga niyan. Sabi nga natin, ngayon pinag-usapan natin, mga simple lamang, mga gawaing bahay, na dapat ay may kabahagi din ang ating mga mister. Kasi kung tayo lamang mga misis, siyempre, maiirita na rin tayo sa dami ng ating ginagawa. At siyempre, kinakailangan ding magtulungan kasi nga, mas magaan kapag nagtutulungan. Anumang gawain, kapag magkatuwang, ay magaan na dalhin. Ano po? So, sabihin natin, simple lang namang yung gawin. Naku, ito po ang huwag nyo sasabihin simple. Dahil ito din naman po, sa tingin nga talaga natin simple. Pero pansinin nyo po ito na ito po yung walang pahinga, walang tigil, tuloy-tuloy. Kaya pag pinaubaya mo lang yan kay Mrs., baka dumating yung time na magbe-breakdown doon si Mrs. Kaya Mr., tulong pa rin. Pero sabi nga ng mga Mrs. na mga problema, paano nila hihikayatin ang kanilang mga Mr., na tumulong sa kanila sa gawaing bahay. Siyempre, unang-unang sabi ko nga din, dapat maintindihan din natin ang kanilang pinamulatan, ang upbringing sa kanila, Pero huwag po natin silang sisihin o sisihin ang kanilang magulang sa the way na pinalaki sila, in-upbring sila. Kaya lang, kailangan lang dyan pag-uunawan. Marami na po tayong napag-usapan tungkol dyan. So ngayon, pagpatuloy naman natin, ang isa pa po na dapat natin consider to form a team, yung teamwork kayo sa trabaho. Dahil pagka may teamwork, magiging successful. Ayan. At yun nga, pag kayo samang gumagawa, maaaring simulan mo naman ang simpleng gawain na tinatawag natin. Halimbawa, yung pagluluto. Habang ikaw nagluluto, siya naman maghugas ng pinggan. Yan po ay ating napag-usapan na. O kaya naman sa paglalaba, ikaw maaaring maglaba, tapos siya naman ang magsasampay, and then kung siya pagkatapos, yan naman ang magtitikom nito at magtitiklop. Di ba? Mga simple nga yan. Pero pag kayo magkasamang gumagawa, happy kayo, di ba? Naalala ko po noon yung ating kaibigan na, special ko sa Sister Julie. Po? Alam niyo, pareho silang nag-work, nag-aaral pa rin, nagmamaster ng Sister Julie. Pero alam niyo po ba, nakita ko po sa kanila ang teamwork. Talaga po, pag Saturday, meron silang wash day. Doon po sila pareho naglalaba. Makaharap po sila sa batya. Nagkukuskos. At habang sila nagkukuskos ng mga damit, naglalaba sila, nagkukwentuhan sila ng mga yung mga nakaraang araw, kanilang ginawa, nagsisharing sila, minsan din yung mga napapag-usapan na mga issue, ganyan, nagkukwentuhan. So, it's a time also for bonding ng mag-asawa. Kaya, mga mister, alam mo, paalala lang naman, kapag po kayo ay tumutulong sa gawaing bahay, naglalaba, ay hindi po yung kabawasan ng inyong pagkalalaki. Manapa, kayo po ay tataas ang respeto sa inyo dahil nakikita sa inyo na kayo ay isang lalaking tunay na mapagmahal. Kasi hindi naman kabawasan yan. Dahil minsan nga po, tinutokso minsan ng ibang mga kapwa lalaki, di ba? Minsan sasabihin, si Andres, hindi, huwag po kayong padadala dyan. Kaya kung minsan, si Mr. nahihiya ding tumulong sa paglalaba dahil nga sa mga kantsaw ng mga kaibigan. Huwag po kayong padadala sa kantsaw dahil tandaan po ninyo, ang inyo pong tahanan ang prioridad ninyo.
ang inyong magandang pagsasama at pagtutulungan ang prioridad nyo, Mr. Kaya Mr., ito rin si Mami Esther, in-encourage ko kayo na huwag ikahiya ang anumang gawaing bahay na naitutulong mo kay Mrs. Ngayon naman, kay Mrs. naman, paalala. Ito, syempre pag si Mr. tumulong sa inyo, halimbawa, hindi naman nga na perfect yung gusto nyo ipagawa. Kasi minsan tayo, meron dyan tapaka-perfectionist. Halimbawa, maglilinis talaga, kailangan yan talagang malinis na malinis, wala siyang makita. Naku, pag hindi naman po na perfecto yan ni Mr., wag naman po ninyong kagagalitan. Ayan, di ba? Kinakailangan din kayo ay patient din at flexible kayo. Hindi yung halimbawa, gusto mo na malinis ayon sa gusto mong linis. Siyempre, may iba't ibang pamamaraan sila, may iba't ibang kakayanan, lalo na yung mga mister na ngayon lang natututo na gumawa ng gawaing bahay, ay huwag ka naman perfectionist, misis. Huwag mong pipintasan ang kanyang nagawang tulong sa iyo. Huwag mo kagad siyang kagaganaikitan, Kasi nagsisimula pa lang siya. Siyempre, unti-unti, pwede mo naman sabihin sa maayos na pamaraan yun, pwede mo naman sabihin, honey, ganito tayo, halika. O ganon. Pero huwag mo siyang, halimbawa, ginagawa niya isang bagay. Ay, naku, hindi ganyan. Ito muna, unahin mo. Naku, narinig mo na ba yan? Ay, naku, baka sa halip na ma-encourage si Mr. hihinto yan. O, ikaw na nga ang gumawa. O, alam niyo po ba, nangyayari yan. Kaya hanggat maaari, Mrs., patient ka lang. Tingnan mo lang siya, At kung ano man ang kanyang natapos, tanggapin mo yon, At, syempre, i-appreciate mo. Salamat, honey, sa pagtulong mo. At medyo nabawasan yung mga gulo-gulo dito, mga kalat-kalat dito. Ayan, maaari din naman siya na, sa pag tinatawag nating ma-encourage mo siya, pormero, yung mga, pag walis-walis. At syempre, yung mga gutters, halimbawa, lalo na po pag umuulan, di po ba, minsan napapansin nyo, umaapaw ang gutter nyo. Abay, kaya na po ni Mr. yan. Kaysa man iupa pa, gagastos pa kayo, di si Mr. na ang gagawa niyan. Pwede mo honey, parang puno na yata yung gutter, pero tumutulo dito, umaapaw dito, So, mas maganda yon, di ba? Na lagi nang maayos ang inyong usapan. Hindi yung lagi ng pasigaw, lagi ng pautos. Kaya, Mrs., nahihirapan kang ma-encourage mo si Mr. na gumawa sa loob ng bahay. Iwasan yan, pagiging nagger, palasigaw. Kundi lagi na may please at laging may ngiti, Kasi kaya naman gawin yan ni Mr. At yan ay isa rin sa mga gawain na pwedeng maitulong ng isang lalaki. Ngayon, pagtatapon ng basura, ayan, di ba? Kayang-kaya yan ni Mr. Kaya lang minsan tayo, lahat inaako natin, magbe-breakdown tayo niyan. Pero kinakailangan ay i-share din natin yan. So, be patient kung hindi niya magawa ang gaya ng paggawa mo. By little, sabi nga, matututo yan hanggang sa maging perfect na yung kanyang ginagawa. Yan. Kaya nga, sabi nga, gusto mo ng tulong, tanggapin mo kung ano ang kaya niyang maitulong. Huwag siyang kagagalitan. Hindi ba? Okay. Mag-isa paglalaba. Baka naman, syempre, hindi pa ganun katinding, kahusay maglaba si Mr. Lalo na kung hindi naman siya lumaki sa ganung tahanan na ang gawaing babae, pambabae, na nakatypecast na sa babae, hindi ginagawa ng lalaki. Pero ngayon nga po, sabi natin, ay may gender and development na, may God na. Na ngayon nga, minumulat na rin sa ating mga mamamayan na ang gawain ng babae ay pwede din gawin ng lalaki. Kaya nga po, lalo na po sa panahon ito, yung mga bago palang mag-aasawa, ay pag-usapan nyo na yan, kasi napakahalaga niyan, halimbawa, kayo sa loob ng bahay, ayan, pag-uusapan nyo na yan, mga wife to be and Mr. to be. Para sa ganon, smooth sailing na kayo, meron na kayong usapan. Pero yung mga yung nandiyan na, at meron na din talaga namang buhay may asawa, at nangangailangan si Mrs. ng tulong, you can approach your Mr. Kagaya ng ating napag-usapan ng nakaraang araw. Batandaan din, be flexible and patient kayo, At tanggapin kung ano ang kakayanan ng inyong asawa sa pagtulong niya sa inyo sa loob ng tahanan. So, appreciate kung ano man ang nai-contribute niya sa inyo sa pagtulong. Remember, halimbawa, kung pareho kayo nagtatrabaho, pareho din naman kayong nahihirapan. Kaya yan nga po ang ating usapan sa araw pong ito. At nagpapaalala po tayong lagi ng anumang pagtutulungan, pagkakaroon ng teamwork
sa loob ng tahanan ay tunay na nakagagaan ng damdamin, nakakadagdag ng matibay na pagsasama, isa yang sinulid o isang tali na maaring madagdag sa inyong pagbubuklod bilang mag-asawa at maging mapatibay ang inyong pagsasama. Kaya nga po tumatagal. Kaya congratulations po sa mga nagse-celebrate ng wedding anniversary. Ayan, si Robert Maico, ang kanyang misis, se-celebrate sila, hindi ko lang naitanong, kung ilang taon na sila. At yung pong mga umabot na po ng 52nd, ayan, nakakatuwa po. Sana nga po magkaroon tayong pagkakataon na maimbita sila dito para maibahagi nila yung kanilang mga sikreto, bakit sila tumagal ng ganung kahabang taon, 52nd, So, ayan, kung nakikinig ka ngayon at nandiyan si Pastor Sixto, nakikinig naman yan, if you have time, text mo lang ako kung kailan ang availability mo, Okay po, at syempre po naman, yan din po sa ating kaibigan na si Liza. Ayan, happy birthday sa iyo, Liza. Okay, patuloy pa rin po tayo sa ating programang Gabay Tahanan. Samantala, ang oras, 30 minuto, makalipas ang 5:00 ng hapon. Ang oras na ito ay hatid ng Unitop General Merchandise Santa Rosa, Laguna, your friendly budget store. Silent is the night, closing in around me. I sit and listen for footsteps on the stair, thinking of the night when your loving found me. I run to the door, but no one's there. Where is tomorrow for someone like me? There's no tomorrow for a memory. I lost a lifetime. What can I do? Where is tomorrow without you? If I close my eyes, I can almost see you, and I remember little things you'd say. If I touch my cheek, it could almost be you, Kissing all my lonely tears away. Where is tomorrow for someone like me? There's no tomorrow for a memory. I lost a lifetime. What can I do? Where is tomorrow without you? Tell me where is tomorrow without you? Ang buhay ay isang malaking pakikipagsapalaran. Kaya mga bata, kailangan nating maghanda sa iba't ibang hamon na ating haharapin. Upang lumaki tayong mabuti at matagumpay. Para atin yang makamit, tutulungan tayo ng programang Musmus Tuklas. Musmus Tuklas! Aalamin natin ang mga iba't ibang kaalaman na lilinang sa ating mga kaisipan. Pakinggan natin ang mga kwentong kapupulutan natin ng mahalagang aral. Mapapakinggan tuwing Sabado, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa DZJB 1458 AM Radio. Sama-sama nating tuklasin ang mga magaganda at kahangahangang hiwaga sa ating buhay. Dito lamang yan sa programa Musmus Tuklas! Ang hirap humanap ng trabaho, lalo na kung sumingga ang sakit. Nasasaktan ako pag pinandidirihan nila ako dahil sa balat ko. Inay, ayoko na pong pumasok sa eskwela dahil tinutokso ko ng galis-galis-galis ng mga kaklase ko.
ang psoriasis ay hindi nakakahawa. Samahan natin sila sa kanilang paglalakbay at makibahagi tayo sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at mga pangarap. Alamin ang tamang pangangalaga ng psoriasis tuwing ikalawa ng Sabado ng buwan, alas 3 ng hapon, dito lang sa DCJV 1458, kaibigan mo. Ayon sa Republic Act 10625 o Philippine Statistical Act of 2013, 4 na ahensya ng gobyerno ang pinagsama bilang isang ahensya at tinawag itong Philippine Statistics Authority o PSA. Ang PSA ang responsable sa mga senso at pangangalap ng mga estadistika na ginagamit ng ating gobyerno sa pagpaplano para sa angkop na polisiya upang mapaunlad ang ekonomiya ng bansa. Responsable din ito sa mga produkto at serbisyo na may kinalaman sa pagtatalang sibil o civil registration. Ang opisina ng PSA Region 4A ay matatagpuan sa Fiesta World Mall sa Lipa City, Batangas. Tandaan, tamang datos tungo sa tamang desisyon. Philippine Statistics Authority, kabalikat mo sa pagpaplano. Nais kong mamuhay ng maayos at may takot sa Diyos ang aking mga anak. Nais ko rin mapag-aral at mapagtapos sila. Bilang isang ilaw ng tahanan, gagabayan ko ang aking pamilya. Nais kong maging ligtas sa kahit anumang kapahamakan ang aking pamilya. Hindi ko sila pababayaan. At bilang haligi ng tahanan, gagawin ko ang lahat, maprotektahan lang ang aking pamilya. Dahil mahal ko ang aking pamilya. Nais nating magkaroon ng isang mapayapa, malusog at buong pamilya. Kaya naman tamang gabay ang ating kailangan. Inihahandog ng himpilang kaibigan mo DZJB 1458 ang programang tumatalakay sa iba't ibang isyong pampamilya at pagsasaayos sa buong sambahayan. Ito ang Gabay Tahanan. Mapakikinggan tuwing alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Kasama ang inyong mami sa Himpapawid, Mami Esther. Dito lang sa DZJB 1458, dito ka na sa May K. Handog ay paglilingkod sa bayan at sa Diyos. Hatid ay katotohanan at pagbabago. 1458 DZJV. Samahan natin si Mami Esther na talakayin ang iba't ibang usapin tungkol sa pamilya at tahanan dito lang sa programang Gabay Tahanan. Yes, patuloy po kayo nakikinig sa programang Gabay Tahanan. Ako pa rin po si Mami Esther, ang inyong kaibigan, ang inyong mami sa Himpapawid. Dito po sa DCJV 1458, kaibigan mo. Kaibigan, ayan, tuloy-tuloy pa rin tayo. Ano po? At syempre po, may good news po para sa quality items na kasya sa budget mo, kaibigan. Bisitahin ang Unitap General Merchandise Santa Rosa, Laguna, your friendly budget store. Okay po, siyempre po naman kaibigan, pagkatapos po ng ating usapang pamilya, I hope po na nag-enjoy na naman po kayo ng isa nating pag-uusap na ito, mga dagdag pong mga gabay para po naman ma-encourage natin ang ating mga Mr. at Mr. Minsan hindi naman din kailangan encourage pa, no? Pero yun po ay para doon sa mga Mr. na talaga namang hindi talaga nagkukusa. Pero meron namang mga Mr. na kusa talaga, kusang tumutulong, Siyempre, isa na dyan, yung aking Mr. Kinakongratulate kaya binabati ko ang aking husband, Dahil from ever since, talaga naman kami magkatuwang, Hindi na kailangan utusan pa, At talagang nariyan na siya, Kaya naman nakakatuwa. So, mga Mr., natuloy-tuloy pa rin tayo. Siyempre, Mrs., wag naman din kayong masyadong magiging perfectionist. Kapag hindi naman nagawa ni Mr. yun gusto mong gawin na ganun ka tinding linis, sabi nga, be patient and flexible ka rin. Okay, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. At syempre po, kaibigan, dadako naman po tayo sa Bahay Ko, Bida To. Bahay Ko, Bida To! Yes, tuloy-tuloy tayo sa ating usapan ngayon naman na Bahay Ko, Bida To. Ito naman po yung mga tips na
para po sa atin, sa bawat isa sa ating mga members ng family. Lalo po ngayon na February, February, hindi lang po Hearts Month, kundi Dental Month pa rin tayo, no? Na dapat ay ating pong maituro at maibahagi sa ating mga anak ang kahalagahan ng wasong pangangalaga sa ating mga ngipin at gayon din ang proper na pagtututbrush, Kinakailangan talaga ay maituro natin yan, maliit pa ang mga bata. Sinasabi nga, kinakailangan ay meron kayong standard routine sa pagsisipilyo ng ngipin, At syempre, ang isa nating tips diyan, pag pipili po kayo ng mga toothbrush, kinakailangan po yung malambot, yung pinakaano niya, yung bristle niya, kailangan malambot, wag po matigas kasi alam niyo po, pag binarush niyo po yan at tumama sa inyong mga gums, sa gilagid, ay masakit po iyan, masasaktan po yung inyong mga gilagid at syempre pag nagsugat yan, ay mahirap na. Kaya kinakailangan sa pagpili pa lamang ng toothbrush, ay siguruhin nyo na ito ay malambot. Sabi nga, extra soft, malambot na malambot, ayan. And then, alam niyo po ba, ng ating toothbrush naman po, hindi naman po kinakailangan lifetime na iyon na isang beses lang kayo bibili. Hindi po. Sabi po ng ating mga kaibigan na dentista, kinakailangan ding magpapalit tayo ng ating mga toothbrush regularly. Yung mga lumang toothbrush na, pwede na nating i-dispatcha yon. O kaya gawin na lamang pang-scrub sa ating mga tiles sa banyo. Ayan, hindi ba? Yung mga tiles, yung mga singit-singit ng tiles, pwede mong magamit yung mga lumang toothbrush na yan. Sabi nga, at least mga 3 months, ayan, ay pwede nang magpalit ng toothbrush. Ayan. Lalo na kung medyo, alam nyo na, yung bristle niya, ay medyo hindi na ganun kaayos, hindi na ganun katindi yung panglinis niya, pudpud na, kailangan naman talagang paltan na, Ayan. Para sa ganun, ay magiging talagang nangangalaga tayo sa ating mga ngipin at sa ngipin ng ating mga anak. Ayan, po. At syempre, alam niyo sabi nila, meron daw electric toothbrush, Meron nga po, pero sabi nga, huwag naman lagi natin yung gagamitin, At least kinakailangan, alternate din yun, Alam niyo, minsan tayo pag merong kakayanan, minsan yung, hindi naman po nila lahat natin, mata-mata sa langit, huwag magagalit. Meron yung iba kasi gusto pa yung yung mga ganon, mga electric. Okay lang naman po yun, pero wag lang lagi, At least mayroon kayong manual brushes din para sa ganon ay makuha nyo din yung tinatamang proper brushing, Okay? So, kinakailangan din, yung pag-toothbrush po natin, ang hawak po ay lagi na po tinatawag natin, yung kinakailangan, yung toothbrush natin, ayan, maayos ang pagkakahawak natin. And then, sabi nga wag yung yung matagal na magtutoothbrush. Wag nang pakatagalan, dahil baka naman masira na yung inyong mga gums, Ayan. Kinakailangan mga 20 strokes, yung pag-toothbrush na ginagawa ninyo. Ayan, syempre, nauna dyan yung mga front teeth, tapos yung ating mga sa loob, ayan. At ang gamit nga po natin ay vertical, hindi po horizontal. So, maaari mo po yung sanay po na ituro sa iyong mga anak. At yan ay napakalang. Siyempre, after that, pagkatapos, ay huwag pong masyadong madiin, tatandaan po natin. Kaya minsan yung mga anak natin, pag tayo nagtututbrush, akala natin, kailang diin na diin, hindi. Yung tama lamang kasi iwasan na masaktan ang mga bata sa unang pagtuturo nyo ng pagtututbrush. Kasi pag nasaktan yan, hindi na yan uulit, Kaya tayo din, maging maingat tayo sa ating sarili na baka masugat yung ating mga gums na hirap na, okay? So, sa pagtututbrush din po pala ng ngipin, isama nyo na din yung inyong tang, yung inyong dila. Binabrush din po yan. Para sa ganon, ay meron tayong talagang tinatang na oral care, ng ating mga bibig. Ayan, kasama na po ang dila at ang ngipin. So, patatagin at palusugin ang inyong mga ngipin. Okay? So, yan nga po ang atin pong usapan ngayon. And don't forget, syempre, magbabanlaw kayo ng tubig. Magmumumog. Ayan, para maalis yung mga bacteria na inyong na-toothbrush. Okay? Yan nga po ang ating mga tips. Kaibigan, kung mayroon ka pa diyang mga maring dagdag, well, feel free na i-send mo sa akin. Ipadala mo para ganun, mababasa natin. Okay po, siyempre po, isang awitin ang ihandog ko po sa inyong maligayang pakinig, mga kaibigan na may birthday. Liza Pondano, happy birthday. Engineer Grace Bondad Nicolas, happy birthday.
Robert Maico, happy birthday. At si Sir Fela Gasca, Tricia Balisoro, ayan, happy birthday. Hando ko po sa inyong lahat ang awiting to. Ngayon din sa Rodolfo family. Bésame, bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. Bésame,